Iba't ibang aktibidad ang isinagawa at dinaluhan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. nitong nakalipas na linggo. Kabilang narito ang paghahatid ng tulong sa mga naapektuhan ng oil spill sa Cavite at pagdalo sa ilang sectoral meeting. Narito ang sentro ng balita. Nagsimula ang linggo ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa pangunguna nito sa pagdiriwang ng Araw ng Mga Bayani, kung saan kinilala niya ang mga bayaning nakipaglaban noon para sa kalayaan ng Pilipinas, maging ang anim mga makabagong bayani gaya ng Navy, Coast Guards at mga sundalo na nagpuprotekta sa bansa, gayon din ang healthcare workers at ang mga overseas Filipino worker. Martes, pinangunahan ng punong ehekutibo ang panunumpa ng mga bagong talagang opisyal ng iba't ibang press corps. Dito iginiit ni Pangulong Marcos Jr. ang mahalagang papel ng media lalo na ngayong panahon kung saan naglipa na ang disinformation at fake news. Kasabay niya ng pagtiyak ng Pangulo na sa ilalim ng kanyang administrasyon ay magkakaroon ng ligtas na environment ang mga mamamahayag. Pinangunahan din ng Pangulo ang sectoral meeting kung saan inaprubahan niya ang karagdagang pondo para sa extensive coconut planting, replanting and fertilization program sa ilalim ng Philippine Coconut Industry Development Plan. Natalakay naman ang presidente at commander ng US Indo-Pacific Command na si Admiral Samuel Paparo sa pagbisita nito sa Malacanang ang mas matibay na depensa at ugnayang pangseguridad sa pagitan ng Pilipinas at Estados Unidos. Tiniyak ng punong ehekutibo na mananatiling handa ang Pilipinas sa pagpapalalim pa ng relasyon nito sa Cambodia sa isinagawang courtesy call sa Malacanang ni Cambodia Deputy Prime Minister Sok Shenda Sofia. Dito mas pinagtibay pa ang kahandaan ng dalawang bansa na maipagpatuloy ang kooperasyon ng Pilipinas at Cambodia para makamit ang mga bagay na ikauunlad ng dalawang bansa. Miyerkules, muling namahagi ng tulong ang Pangulo sa mga mangingisda sa Cavite na apektado ng oil spill. Dito nakatanggap ng tig 5,000 piso ang mga mangingisda at kanilang pamilya. Bukod pa ang presidential assistance na ibinigay sa lokal na pamahalaan ng Cavite na aabot sa 160 million pesos. Kinahapunan, nanguna si Pangulong Marcos Jr. sa 20th NEDA Board meeting. Dito naaprubahan ang Philippine Civil Service Modernization Project at Metro Manila Priority Bridges Seismic Improvement Project. Huwebes, iginiit ng punong ehekutibo ang pagsunod sa international law sa harap ng maritime issues na kinaharap ng bansa. Kasabay yan ng pakikipagpulong niya kay Permanent Court of Arbitration o PCA Secretary General Marcin Shepelac. Kinilala naman ng Pangulo ang mahalagang papel ng PCA sa pagbanghay ng Pilipinas ng foreign policy nito. Nanguna rin ang presidente sa pulong kasama ang Private Sector Advisory Council Infrastructure Sector Group. Dito natalakay ang mga hakbang ng pamahalaan para maisaayos ang water distribution sa Metro Manila upang walang masayang na tubig at masolusyonan ang pagbaha. Naging mabunga naman ang pulong ng Pangulo at Vietnam Minister of National Defense General Phan Van Giang sa Malacanang nitong Biyernes, kung saan nabigyang diin ang kahandaan ng Pilipinas at Vietnam na mas patatagin pa ang bilateral relations ng dalawang bansa, partikular na sa depensa, seguridad, maritime maging ang trade relations. Kenneth Pasyente para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.